At eto na nga mga kababayan, Master Judea nagbabalik na naman. Kumusta po kayo? Oo. Alright, so eto na nga, mukhang ikakasa na ang boxing match between Mayor Baste, the pretty boy Duterte ng Davao, at the pitbull of the PNP, General Nicolas Torre. Yan. Handa na ba kayo mga kababayan? Ano? So ako sa palagay nyo, dapat ba ituloy ang laban na ito o hindi? Ako, gusto kong matuloy ito para kahit papaano makabawi-bawi man lang tayo. Oo. And ladies and gentlemen, presenting the fight of the century between the high-ranking public official versus the high na high sa kapangyarihan. Okay. So, mga kababayan, marami na ang personalidad na nagpapakita ng interes para matuloy ang laban ng dalawang mandirigma. Isang politiko naglatag ng 30 million pesos pusta para kay Mayor Baste Duterte. Oo. At isa namang may-ari ng isang kasino ang nagpahayag ng interes para ipagamit ang kanilang venue na ballroom, ballroom area, para doon ganapin ang laban. Pag-uusapan po natin yan, mga kababayan, pagkatapos nito. Aba, nag-ensayo na. Banateros ay hindi magigiba. Banateros ay hindi nag-iisa. Banateros ay kami walang iba. Banateros hanggang sa huli naming hininga. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryo Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. At magandang araw, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa mga kababayan nating OFW, mga immigrant sa iba't ibang panig ng mundo. Magandang araw po sa inyo lahat at huwag kakalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating channel at share and like ang ating mga video. Okay? So, although medyo malamig ang panahon, pero mainit ang ating mga pag-uusapan ngayon dahil ito nag-e-ensayo na mga kababayan si General Torre. Mukhang tanga. Okay. Sige, saan kayo pupusta? Kanino kayo pupusta? Sa pretty boy ng Davao o sa pitbull ng PNP? Okay, mga kababayan malamig ang panahon pero sigurado magiging mainit ang bakbakan ng dalawang magdirigma. Kung sakasakali na matuloy ito, mga kababayan. Comedy si Torre, parang si Claire Castro lang ang mga datingan ito. So, bago tayo magsimula, ipapakita ko muna sa inyo. Ipapakita ko muna sa inyo ang training ni Torre. Nag-training na po si Torre, mga kababayan. Bungan tanga no? Imbis na lang doon sa baha, nagmamando para makatulong yung mga pulis. Doon sa 6 na araw na baha sa buong Metro Manila at sa buong Pilipinas siguro, eto, nagbaboxing para ipakita na siya ay matapang, siya ay malakas, at para ipakita ang kanyang pagkalalaki. Pagkalalaki so sige, pakita muna natin. Wala. Wala, parang alam ko na magiging resulta nito pag napuruhan ito si Torre. Pero natawa ko Ano sabi ni Chore? Chup chup chup. Torre, chup chup chup. Ay nako, Mayor Baste mag-iingat ka kasi pag biglang lumuhod itong si Torre, magiging chup 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 ang laban niya. Chup 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 daw pakinggan nyo.
Kung anong chinachant niya. Ay, malamya. Malamya ang chup-chup. Malamya ang chup-chup, mga kababayan, ha? Oo. Napanood niyo yun. Ano sinasabi? Chup-chup, chup-chup. Okay. O, syempre, hindi naman natin pwede ipakita kung paano mag-boxing si Mayor Basti Duterte. Pinakita natin si Tory, di ba? O, pakita rin natin kung paano mag-boxing din si Mayor, si acting Mayor Basti Duterte. O, ito ha. Oh. Dumadagong to, oh. Pag. Nako po. Nako po, dumadagong-dong yun, ah. Parang alam ko na magiging resulta nito. Pag napuruhan ito ng kamao ni Mayor Basti si Tory, log to yan. Oo. Pero mga kababayan, ang pagkakaalam ko si Mayor Basti nasa ibang bansa ngayon, ha. May work related visit ata si Mayor Basti sa ibang bansa, medyo busy yung mama ngayon at kaya siguro hindi makasagot. Pero antayin natin kung ano isasagot ni Mayor Basti Duterte. Okay? So meron pa dito meron pa ditong ginagawa si Mayor Basti. Oh, yan. Di kakalumas, pag-ampo na lang, kanarinig mo at tupang bisayang pay, hindi mo mahagot mamatay, akong yan sabay, asipin naman, bisaya ni mo, bisaya, nagtato, way pakay, way magbuot, nanong tapis kay kato, animal kay kandako, usaman, natuog at mahadlok niyong tugo. Oh, di ba? Ipakita rin natin yung chup-chup. Pakita natin yung chup-chup-chup. Chup-chup daw ba? Basta ang importante may chup-chup. Wag kakalimutan yung chup-chup. Di ba? Ang lupit mo talaga, Tory. Chup-chup ka. Meron ba Oy. Dumadagong-dong, ha? Pero walang chup-chup, ha? Dumadagong-dong yung suntok ni Mayor Basti, pero walang chup-chup. Ipakita natin ang braso ni Mayor Basti. Oy! Sorry. May kalalagyan ka dito, ha? At sabi nga ni John Vic Remulla ay hindi daw umaatras itong si Torres sa anumang laban. Okay? Pero ang pagkakaalam naman natin, ang pinanggalingan naman ni Mayor Basti na tribo, hindi rin yan umaatras sa anumang laban. Di ba? At kung sakali man, mga kababayan, na matuloy ang laban na ito, dapat maglatag ng parameters, no? Maglatag ng mga guidelines, no? Pagbawalan ng sino man na makialam sa laban, lalo-lalo ng mga pulis. Kasi alam ko si Tory matapang ito kasi marami nakapaligid sa kanya. Yun ang sabi ni Vice Mayor, ni Acting Mayor Basti Duterte ng Davao. Okay? Maglatag ng malinaw na guidelines para walang madihado at walang malamangan for the sake of fairness, mga kababayan, at para walang maging reklamo pagkatapos ng laban. Okay? Ang sabi ni Mayor Basti, matapang daw si Tory dahil sa kanyang posisyon. Matapang dahil may nakapalibot na mga kapulisan sa kanya. Oo. So, ihanda ang laban as if walang katungkulan ng bawat isa. Kumbaga, sports lang ang laban. Oo. Sigurado ako mga kababayan na buhay na naman ang mga dugo ng mga sugarol dito. Malamang kaliwat kanan ang magiging pustahan na magaganap dito. Pero paalala lang mga kababayan, hindi po ito sugal. Ito po ay tinatawag na charity match. Oo. At ang proceed po nito ay mapupunta sa mga nasalanta ng baha, nasalanta ng bagyo. At sana yung may mga kikitaing pera sa mga pusta-pusta, tulong nyo rin sa mga kababayan natin na baha, hindi yan pansarili nyo. No? Kung sakasakaling ito ay matuloy. Pero kung kayo ang tatanungin, dapat bang matuloy ang laban? Ako sa tingin ko, ako gusto kong matuloy ang laban. Gusto kong matuloy ang laban na ito, mga kababayan. Para kahit pa paano, makabawi-bawi man lang tayo eh. 'Di ba? Kasi busit tayo dito kay Tory. Nakaharap natin to doon sa KOJC Siege na
Alam ko magkasing tangkad lang kami nito ni Torre. Although medyo bato-bato yung katawan niya, medyo i-consider na rin natin yung edad niya na nasa papunta na ng senior citizen. Oo. Pero wag po nating maliitin si Torre kasi ang sabi nga niya hindi siya umaatras sa anumang laban. Okay? Pero ako, sa tingin ko dito, sa tingin ko dito, binabluff lang ni Torre si Mayor Baste. Oo. Kasi pag umatras si Mayor Baste, mapapahiya si Mayor Baste at siya yung bida. Oo. Siya yung bida. Lalo na ngayon, napag-alaman natin na si Mayor Basti pala ay nasa ibang bansa at may trabaho, work-related job na ginagawa sa ibang bansa kaya hindi siguro nakakasagot. So ngayon, ang sabi ni Torre, sa linggo na daw ito. Linggo, alas 9 ng umaga. Oo, alas 9 ng umaga sa linggo. Pero ang problema natin, ang problema ni Torre, dahil ang gusto niya sa Araneta Coliseum, hindi po pwede daw sa linggo. So, magiging available daw ang Araneta Coliseum sa Atres pa. Atres ng Setyembre, no? So, pero merong ibang venue na inilalatag, no? May ibang venue na inilalatag o pumayag na daw sa Rizal Stadium daw ata sa Pasig, yung sinasabi ni Torre, at pumunta daw o hindi, si Mayor Baste Duterte doon sa Rizal Stadium, pupunta raw siya doon. Okay? So, kung baka ibig sabihin, nakakasana po ito. So, tinaon ata ito na mayroong lakad si Mayor Baste. Alam ata nila na may lakad si Mayor Baste, kaya tinaon na linggo. Hindi ko alam kung kailan babalik si Mayor Baste Duterte, galing sa ibang bansa. Pero si Torre daw, pupunta siya sa Rizal Stadium, dumating o hindi si Mayor Baste. Kasi mamimigay daw sila ng tulong sa mga kababayan natin na nabaha. So ito mga kababayan, set up na. Set up na ito. Set up na ito. So kung hindi man dumating si Mayor Baste Duterte, mamimigay sila ng tulong. At magyayabang itong si Torre pag hindi nakarating si Mayor Baste, no? Na, wala pala yung idol nyo hindi dumating. Kung hindi man dumating, si Mayor Baste Duterte, ibig sabihin nun, nagtatrabaho siya. Hindi siya dumating dahil takot siya kay Torre, kundi meron siyang mas mahalagang bagay na dapat asikasuhin related sa kanyang trabaho. Okay? Biruin mo nga, itong si Torre, no? Dapat tumutulong ka doon sa mga nabaha, nagmamando ka para matulungan ng mga kapulisan, yung mga nabaha nating mga kababayan na nakababad na ng 6 na araw sa tubigan. Puta, nagbo-boxing ka pa dyan, kayabangan mo. Akala mo, kalakas ng suntok mo. Pinakikita dito ni Torre, mga kababayan, na isa siyang alpha male. At hindi umaatras sa anumang laban, kumbaga isang pitbull, sabi nga ni John B. Cremulya. Sabi ni John B. Cremulya dito, mga kababayan, ito. John B. Cremulya, where are you? Wait lang John B. Ito. Yan. John B. Cremulya. Sana yan. Ang sabi dito ni John B. Cremulya, mga kababayan, Department of Interior and Local Government Secretary, ang sabi niya dito, ito, nakita naman natin. Sabi niya, John B. Cremulya, bulldog yan pitbull hindi umaatras yan. Sobrang pagkalalaki nun. Yung minumura niya, yung Chief PNP, mali naman yun. At tinahamon niya ng sapakan, mali naman yun. Mali daw actually, totoo naman yung sinasabi. Totoo naman ang sinasabi ni John B. Cremulya. Pero sa klase ng pagkatao ni Torre, kailangan ba niya ng respeto? Hindi nga niya nirespeto yung simbahan di ba? Hindi niya nirespeto yung dating presidente. So, are you expecting a respect going to people, from the people towards Torre? No. Ito, mali daw ang maghamon ng PNP chief. Tanungin kita, Boss John B. Cremulya. Tanungin kita, sir. Alin ang mas mali? Yung maghamon ng suntukan sa PNP chief or yung mangidnap ng isang dating presidente na wala namang kasalanan? Hanggang ngayon, wala pang kaso si PRRD pero pinakulong nila. Dinukot nila. Di ba? Alin ang mas mali doon? Yung kidnapin mo ang dating presidente na ginawa lang ang trabaho para sa katahimikan ng bansang Pilipinas, kikidnapin ni Torre. Anong mas mali? Yung maghamon o yung mangidnap? So yung mangidnap, labag po sa batas. Yung maghamon ka, walang batas na nagsasabi na labag sa batas ang paghahamon. 'Di ba? May dahilan si Mayor Baste kaya siya naghahamon. Kaya ginawa niya na 'yon. Tapos sasabihin mo mali ang
Sasabihin mo na naman, o kung mali ang paghuli kay PRRD, magsampa kayo ng kaso sa korte. Hawak nyo gobyerno eh. Ano asahan namin sa inyo? So ako bilang supporter, mga kababayan, gusto ko matuloy yan para matanggal ang angas ni Torre. Oh. Alam naman natin na kahit sa anong larangan ng paligsahan, lamang pa rin yung mas bata at yung mas malaki. Ha? Mas malaki si Mayor Baste kay Torre. Kung tutuusin. Pero hindi natin gina-justify yan na mas malaki. Ang gusto natin matuloy yung laban. Sinasabi lang natin ang realidad, mga kababayan. Dahil si Mayor Baste, ito po wait lang, hanapin natin dito, image. Ito hindi yan matatakot kay Torre. Kung hindi man siya makapunta, ibig sabihin, meron siyang lakad na pinuntahan na importante, mas importante kay Torre. So nakikita niyo diyan sa screen, mga kababayan, ako nasa harap, no? Ayan. Ako nasa harap ako kaya medyo malaki-laki rin ako tingnan. Nasa harap ako eh. Pero 5'7 lang po ako. 5'7 lang ako at mas malaki sa akin di hamak si Mayor Baste Duterte. Hanggang tainga lang ako ni Mayor Baste Duterte siguro. At halos magkasintangkad sila ni Boss Dada. At matangkad ng konti actually si Mayor Baste kay Boss Dada. Mas malaki lang ang katawan ni Boss Dada na isa rin siya naghahamon na silang dalawa na lang ni Torre. Si Jay Guevara, ayan. Hinamon din yan si Torre. Pero alam ko na si Torre hindi naman papatol sa amin. Papatulan niya na siguro si Mayor Baste papatulan niya. Pero hindi siya papatol sa mga vlogger. Kasi syempre, tinitingin niya mataas siya eh. Hindi siya papatol sa mga vloggers. Papatol siya kung saan magiging sikat na sikat siya. Kumbaga kay Mayor Baste Duterte, di ba? So dito nakikita natin mga kababayan na liyamado dito si Baste Duterte kung tatanungin natin. Kung pagbabasihan natin. Pero gusto pa rin natin matuloy ang laban para mapatunayan natin kung totoo itong sinasabi ni Remulla na pitbull yan si Torre. Si Remulla po nagsabi niya na pitbull yan. Bulldog pa nga eh. At kung masakali mang matuloy ang laban, isa namang personalidad, mga kababayan, isang personalidad ang pupusta ng, naku po, 30 million pesos. Naku po, 30 million may pumusta na kay Vice Mayor or Acting Mayor Baste Duterte, mga kababayan, may pumusta na po. At kung sino ang pumusta na yan, eto, tanggalin muna natin to at ipalit natin ito. Yan, okay? So, yan po, mga kababayan. Tinanong or sinabihan, walang iba ito kundi si Chavit Singson, mga kababayan. Okay? Chavit Singson, pupusta kay Mayor Baste ng 30 million. At sinabihan niya si VP Sara Duterte na ikasa na ang laban. Ikasa mo na. Sabi ni Chavit Singson sa kanyang Twitter, pusta ako kay Sebastian Baste Duterte. 30 million. Inday Sara Duterte, ikasa mo na. Di ba? So yan po ang pahayag ni Chavit Singson. Okay? Samantala, mga kababayan, maliban kay Singson, isang personalidad ang nagsabing ipapagamit niya ang kanyang venue sa yung ballroom nila, area, at doon po pwede ganapin ang laban. At ito po ang galing kay Panfilo Lacson, mga kababayan. Sabi ni Lacson dito, ayan, nakikita naman dyan sa screen, mga kababayan, sabi dito, DCRH, ibinunyag ni Senator Panfilo Ping Lacson na may isang individual na nag-alok sa kanilang ballroom bilang venue para sa charity boxing match sa pagitan ni PNP Chief General Nicolas Torre at Davao City Acting Mayor Baste Duterte. Okay? So, mga kababayan, so ito na po yun. First time in the history of the Philippines na isang PNP chief, no? Isang PNP chief at isang acting mayor ng Davao ang magkakaroon ng boxing match. At kung dati si Tulfo at si Arnie Tevez naghamunan at hindi natuloy. Si Ben Tulfo, di ba? Tsaka si Arnie Tevez shadow boxing pa nga silang dalawa, di ba? Pero hindi yun natuloy, no? So, sana dito ako inaasahan ko talaga matutuloy ito, depende sa trabaho ni Mayor Baste Duterte kasi si Torre wala namang pakialam yan eh. PNP chief imbis na nga tumulong sa
pagmando ng mga tao niya na tumulong sa mga nabahaan nating mga kababayan, yung nagbo-boxing-boxing, di ba? So, eto, mga kababayan, kasado na po, pati mga pagdadausan. Oh, eto, patulan mo na, Mayor Baste Duterte. Patulan mo na. Nakita naman natin kung paano mag-ensayo si Torre. Oh, mukhang hindi makapagpatumba ng kalaban. Oo. Oh, pero alam ko may hamon ata si Mayor Baste Duterte kasi nagdududa siya sa mga galawan ni Torre. Sabi, parang drug test daw muna bago ang laban. Ewan ko. Oh, ewan ko kung totoo 'yun na drug test daw muna bago matuloy ang laban kasi nagdududa si Mayor Baste doon sa mga galawan ni Torre. Pero ito panoorin nga ulit natin yung ensayo ni Torre kasi kanina chup 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 daw sabi narinig natin. Chup chup chup. Oo. Baka ngayon hindi na chup chup chup. Oo. Baka pa naman. Chup. Oh. Tagal. Wait lang. Wait lang. Tingnan natin kung ano tong ginagawa ni Torre. Tingnan natin kung talagang Tingnan natin. So the style of boxing, tingnan natin kung mapapatumba ba niya si Mayor Baste Duterte. But we're not underestimating Torre. Oo. Batak ang katawan niya na. Sabi may nakita ko kanina. Oo. Nakita kong post kanina na hindi daw uubra si Mayor Baste kasi PMA year ito si Hindi PMA year yan si Torre. PNPA graduate yan. Oo. Although sabihin na natin na hindi naman natin minamaliit ang training ng PNPA. Pare-parehas lang naman yan. PMA, PNPA, Army, pare-parehas lang training yan. Pero tingnan natin kung nakikita ba natin na mapapatumba ni Torre si Mayor Baste, no? Lamya. Walamya, girl. Ikaw. Wala na. Madali nang hingalin to, Mayor Baste. Madali nang hingalin to. Kumpara sa iyo, wala pang 40 si Mayor Baste. 37, 38. Oo. Tingnan natin. Chup talaga. Narinig nyo? Wala, chup talaga, mga kababayan eh. Narinig nyo naman. Wala, chup talaga. Wala, hinihingal na. Wala, Mayor Baste. Kasahan mo na. Hinihingal. Nakailang suntok lang, hingal kabayo na. Wait lang. General Torre. Hanapin natin. Maraming video na nagyayabang siya eh. Kasi sasabihin nito, pag busy si Mayor Baste, pumunta siya halimbawa, sa sinasabi niyang venue, pag si Mayor Baste hindi nakapunta, sabihin niya, wala pala yung amo niyo eh. Si Mayor Baste nagtatrabaho. Pero ako gusto ko talaga matuloy ang laban. Asan na ba? Torre. Ayun, si Torre. Ito. Aba, nag-ano pa, parang nag-gadjakul sorry. Pagod na. Pagod na si Sir. Bilis na mapagod ni Sir. Ito. Chup. Ito, Sarsuela sa politika. Wala, may tugtog. Maano tayo niyan? Tawag dito. Makapiright ba? Chup. Ano ba to? Wait lang may mga bagong yan eh. Wait lang. Torre. Ay, tata. Oop.
chup-chup talaga. Wala tayong magagawa. Chup-chup po talaga eh. Oo. Chup-chup talaga eh. Kita nyo? Chup-chup po talaga. Oo, wait lang. Ito 25 minutes ago. Casino CEO willing to host Torre versus Baste charity match. Ay, pucha, ito. Nagkakamon din to. Sino to? Pucha, nakita na. Naghahamon din. Wait lang. Tingnan nga natin kung may chup-chup-chup din to. Sino to? Mabilis ha. Ano ba nagugdong din ang suntok ha? Sabi niya dito, Torre, nakita ko ensayo mo, napaisip tuloy ako. Ako na lang. Sino ba to? Ay pucha, ako pala to. sorry. Nakita ko lang kasi yung palang hiya. Nakita ko kasi yung video, may boxing din eh. Pucha, ako pala yan, sorry. Master Judea pala yan. Hanap tayo ng iba. Pero pwede rin ha. Pwede rin yan. Sisika tayo dyan pagka nag-boxing tayo kaya si Torre. Ay puto, wala na. Pagkata, wag mong subukan. Malalangkat ang ibin mo. Walang hiya, pagod na ensayo pa lang eh. Wait lang, baka meron pa dito. Ano to? Wait lang, malapit na daw. Ito. Ano sabi? Sa mundo ng mga tao. Ano daw? Masyado na akong malakas para sa mundo ng mga tao. Wala Kailangan kong makapunta sa mundo ng mga Ibaba mo, walang hiyang push-up na yan. Push-up kalahati. Ilang segundo lang yung push-up mo? Putangin na 15 seconds. Talo kita dyan. Tatagal ako ng 50 seconds sa'yo pag push-up. Masyado na akong malakas para sa mundo ng mga tao. 5. Kailangan kong makapunta sa mundo ng mga halimaw. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Wala. Masyado. Wala. Bring it on. Hindi aatrasan ni PNP Chief General Torre ang hamong suntukan ni Davao City Acting Mayor Baste Duterte. Ang Chief PNP may suggested venue pa. Narito ang agenda report ni Francis Colbe. Habang abala ang PNP. Ayan di ba? Ito yung ginawa ni Torre, mga kababayan. Itong ginawa ni Torre, ito yung mga pagka inagawa ng candy. Hawakan mo nga sa tenga. Pero okay. Accepted natin yon, understandable yon kasi si Mayor Baste naman ang naghamon, di ba? Nagamon. Wala tayong magagawa kung pumatol si Torre. Pero bilang isang Chief PNP, pero hindi natin sinasabi na wag matuloy, bilang isang Chief PNP, dapat yung kapakanan muna ng PNP ang ayusin mo. Alam mo naman na hindi maganda ang tingin ng ng mga tao sa PNP ngayon, 'di ba? Dahil sa kagagawan mo, tapos gaganyan-ganyan ka pa. Tapos sisigundahan pa ni John Vic Remulla na gusto rin niya matuloy. Okay, wala problema. Gusto natin matuloy. At maging ang bilyonaryo nga mismo, parang nakikita ito, mga kababayan, na childish effort ni Torre. Isa sabi dito, hawakan mo nga sa tenga. So, ibig sabihin, yan yung mga pambata na pang-asaran. Hawakan mo nga sa tenga. Pero sige. Pero okay naman. Kasi charity Kumbaga, yung proceeds nito, mapupunta doon sa mga kababayan natin na nasa lanta ng bagyo. So, maganda ito na naisip ni Torre. So, ngayon, mga kababayan, hintayin natin kung anong sagot ni Mayor Baste Duterte. Ang nakakatawa lang, PNP chief, Pero okay lang, walang problema Gusto nga natin matuloy. Dapat may undercard. Dapat may undercard yung mga nag-aaway-away. Yung mga nagpaparinigan sa social media, 'di ba? Yung mga nasa kabilang bakod, tsaka dito sa bakod ng Duterte supporters. So baka may nag-aaway-away diyan. Gawin nating undercard, 'di ba? Para maayos naman. Parang Parang boxing match talaga ni Pacquiao at ng mga professional boxer.
Oh, dapat may undercard. Oo. Sino ba? May naisip ba kayo? Oh. May naisip ba kayo? I-comment nga ninyo kung sino po pwede natin maging undercard. Halimbawa, mga dalawang pari siguro na maglalaban bago ang laban ni Mayor Baste at ni Torre. Oo. Yung undercard. Oh, baka kasi wala ako ngayon. Wala ako eh. Alam ko mga babae nag-aaway. Oh, dapat lalaki. Yung mga supporter sa kabila, tapos supporter ng mga Duterte na nag-away-away. O, ito, daanin natin. No? Dito sa charity. Oo, meron ba dyan? Naknan to, kwa talaga. Oo. Ano na? Anyway, mga kababayan, kung ano ang inyong saloobin sa pinag-usapan natin ito, ha? Ano nyo? Comment nyo dyan. Basta kami, Team Baste Duterte kami. Team Baste Duterte kami. May 30 million na kaming pusta, ha? May 30 million na kami na pusta. Galing yan kay Chavit Singson. At magdadagdag pa kung kinakailangan. Oo. Gagawa natin paraan. Pero 30 million, marami naman pera sa Tambi, di ba? Marami naman pera mga kongresista. Ang daming budget ang gobyerno eh. Pero siguraduhin yun, hindi galing sa gobyerno, ha? Yung ipupusta nyo, yung itatapat nyo sa 30 million ni Chavit Singson. Ha? Dapat sa sarili nyong bulsa. Kasi sa sariling bulsa galing ang ibibigay ni Chavit Singson. Mayaman yan si Chavit eh. Okay? So, mga kababayan, thank you sa inyong panonood. Huwag kakalimutang i-share, i-like ang video. At sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo. And once again, ako po si Master Judea nagsasabing magandang araw po sa inyong lahat. Maulan na araw ng Huwebes. And God bless you all. And to God be the glory. Magandang araw po sa inyong lahat.